opening an image and the color modes. So, for the start, syempre, once na magki-create ka ng your own canvas, so, may mga shortcut key tayong ginagamit. It's either pwede kayong mag-view into the menu bar or pwedeng gamitan ng shortcut key. Tama? So, etong process na to is first, punta kayo ng menu bar, then click nyo yung file, then open. So, this part, nilalabas siya na dialog box. Okay? So, itong dialog box na to, dito nyo makikita kung saan nakalagay yung image na meron kayo. So, for example, sabi ko sa inyo, once na magki-create kayo ng sarili nyong canvas, automatic yan, if ever na meron kayong image, more on image and logo, kailangan nasa isang folder lang lahat yon. Okay? So, this dialog box, dito nyo makikita yung location, uh, tapos yung mga images, and also the file name. Pag nag-open ako dito ng isa, so itong kabuuan na to, ito yung tinatawag na dialog box, tama? So, ditong part na to, ito yung location kung saan nakalagay yung folder nyo. Then, meron siyang file name, and pag, pag nakapag-select na kayo ng image, open nyo lang yan. So, usually, kahit saan namang ano to, application, may mga ganitong instances, di ba? So, open nyo lang. So, lalabas na dyan yung pinakang image, no? And kung mapapansin nyo, dito sa part ng document tab, di ba? Ito yung sinasabi ko na once na hindi nyo pinapalitan yung file name nyo, ganito kahaba yung magiging file name nyo. Hanggang sa pag nag-open pa kayo ng ganito kahabang text, automatic yan na makokonsume nyo yung isang buong ganito. Yung nasa ibaba ng document tab nyo. So, meron siyang tinatawag na file name. Etong percent na to, ito yung tinatawag nating magnification and the color mode. Okay? So, etong 50% na to, automatic yan na pag hindi kayo nag-zoom in, ayan lang yung percent ng magnification nyo. So, ito yung document window nyo, di ba? So, pag nag-zoom in kayo, tumataas yung magnification na meron. Tama? So, patitin natin. So, ayan. Dito nyo nakikita yan. And, syempre, kung ano yung ginamit nyong color modes. Next naman is paano mag-create ng new image in Adobe Photoshop. Paano nga ba? So, ang gagawin nyo, it's either the shortcut key or punta kayo ng menu bar, then new. Ayan. So, dito, ito yung mga default niya. Pero usually, di ba, ang gagawin natin dito is papalitan natin ang file name. For example, is the project 1. Then, after nyan, syempre lagi tayong mag-i-ingest dyan. Though marami siyang pagpipilian, pero ingest lang yung gagamitin natin. So, pag orientation, yung gagawin nyo, for example, ang laging size na ginagamit natin, usually, the default size is folio size, which is yung 8.5 by 13. And then, pag landscape, reverse nyo lang. So, eto, naka-portrait to. Yung width niya is 8.5, yung height niya is 13. Then, the resolution is always 72. Nandito yung color mode, which is yung RGB. Then, yung background. Then, create nyo lang. Hayaan nyo na to. Wala namang problema dyan sa mga natira.
So, create lang. So, mag-create na kayo ng new document window. If ever naman na landscape, same lang yan, Control N for the new window. Then, palitan lang natin to, gawin natin 13, then 8.5, then same as the resolution, then create. So, meron na kayong landscape. So, meron na tayong landscape and the portrait. So, hindi na bago yung name nito. And then, after nyan, yung image na to, pwede nyo siyang ilipat dito sa Untitled 1. Pero kung mapapansin nyo, hindi ko to kayang i-move kasi nakalock yung background nyo. So, ang nakalagay dito, convert to a new layer or pwede nyong i-double click itong part na to para maging layer siya. Cancel muna natin. Then, saka nyo siya pwedeng i-move papunta or i-drag papunta dito. Okay. So, medyo malaki. So, if ever na ganito na nakazoom na, pwede nyo siyang i-transform. Paano? Anong kailangan? So, using the shortcut key, Control-T for the transform, then Control-Negative para mag-zoom out, para makita nyo yung pinakang full size ng pinakang image nyo. Then, i-hold nyo lang yung shift. Then, saka nyo ulit i-zoom. So, hindi nakikita yung background na to. Bakit? Kasi nga, yung background nyo is white, then yung background na tong t-shirt, na tong jersey is white. Pero, pag pinalta natin to ng color, ginamitan natin ng paint bucket. Example, okay. Ay, redundant. Wait lang. Palta natin. Gawin natin. Makikita na yan. Oh. Diba? Nakikita nyo yung background na to. Paano tanggalin yan? Paano matanggal? Kukunin ko lang yung pinakang jersey na design. So, pwede naman kayong gumamit ng magic wand or the magic eraser. So, nasaan yung eraser? Ito. So, shift. So, hindi niyo siya makikita yung running line niya or the broken line kasi nga, nandito kayo sa layer 0. So, balik kayo dyan. Pag layer 1 kayo. Okay. So, magic eraser. Ayan. So, nagkaroon siya ng white dot doon. So, pwede natin palitan niya. Pang yellow din. So, ang part pa. Wait. Start. Okay. So, if ever na, for example, ganun yung nangyari, may mga times na, ang tawag dito, hindi or nakakain niya yung ibang part, pwede kayong pumunta ng history, then balikan nyo yung pinakang una. Then, magic eraser, okay, okay na. So, bakit may ganitong part? Okay. So, ayun lang yan. And then, if ever na mag-a-add kayo ng text, sa tingin nyo, saan ako mag-a-add ng text? Sa layer 1 or layer 0? Layer 0. Dito ako maglalagay ng text. Sige, try natin. Magki-create siya ng additional layer. Okay? So, hindi siya mapupunta ng layer 0 kasi magki-create siya ng additional layer.
So, move natin. Okay. So, pwedeng naka-overlay. It depende. So, etong part na yan, pwede natin i-overlay to papunta dito. Okay. Pero hindi na muna natin siya itatakal kasi meron siyang lesson na para dito na kailangan itong part na to is naka-overlay dito sa t-shirt. Yung nakaganan. Pero kailangan proportion yun dito sa part na yan. Magiging lighter yon. Okay. So, the next one is the color modes. So, may question ba dito? Wala naman. Kung paano mag-create ng new image and opening an image. May question? Wala. Okay. So, punta na tayo sa color modes. Wait lang. So, ano kayong presentation? Okay. So, sa tingin nyo, ilang color modes yung meron tayo? Ilang color modes yung meron tayo? A2. Ilang color modes yung meron tayo pagdating kay Photoshop? A2, sorry. A3. Hmm? Ilang color modes? Anyone? 5? Sige, ano-ano yon? Agawa. Agawa. Saan na si Agawa? Wala. Sige. Tawag tayo ng iba. Pag hindi kayo sumagot, ikikikaw kayo dito. Barcelona. Nandito ka Barcelona? Wala si Barcelona? 5, 4, 3. Po, Oh. Ilang color modes yung meron? 5 po. Ano-ano yon? Magbigay ka ng, sige, at least one. At least one color mode. Barcelona. Barcelona. Wala. Sige. Batukan. Batukan. Kasi napapansin ko dito, yung iba, naka-open lang, pero pag tinawag mo, wala na. Iilan lang yung nakikita kong sumasagot at active. Wala si Batukan? Wala. Sige. Hanggang maubos kayo dito. Batukan? Wala? Wala talaga? Hindi sumasagot. Naririnig nyo ba siya? O baka naman hindi ako nakakarinig. Naririnig nyo siya? Si Batukan? Oliver? Wala. Sige. Okay. Next.
Cruz. Si And, Cruz. Okay. love Sige. color mood po. Ano? Love color mood. Okay, love color mode. Okay, next. Ladaw. Ladaw. Doon tayo sa iba muna. Lagi ko na lang kayo nakakausap. Yung eto sila Aspilia, sila Liam. O, sige, iba naman. Saan na yan? Sino tinawag ko? Labaw. Wala si Labaw? Ladaw, sorry. Wala si Ladaw. Pres, pasuyo ako lahat ng mga kinikik ko, Ha? Sa Thursday. Thursday ko yung babalikan. Okay? Okay, next. Valenzuela. Ano po, ma'am? Grayscale. Okay, grayscale. Next, papasin. Ma'am, Oh, RGB po. RGB color RGB. po. Okay. Kabugos. Kabugos. So, may dalawa pa. Kabugos. So, ang sabi niyo RGB, the love color mode, and the grayscale. Ano pa? Kabugos. Wala. Okay. Ayaw mo sumagot. Ayaw. Wala. Aba, dalawang ano nila daw dito. Dalawa ba ang ano nyo? Classmate yung Ladaw? Opo. Okay. Si Kabugos, wala. Kabugos. Wala. Sige, tanggalin natin. Ayaw mo sumagot, Sige, Ladaw Patrick. Ladaw. Wala din. Wala din si Ladaw? Okay. Ladaw. Remove. Next. Ramos. Ramos. Saan na si Ramos? Wala si Ramos. Wala? Wala. Wala si Ramos. Tama ba? Hindi sumasagot? Kausapin niyo naman ako, A3. Hindi po. Wala si Ramos. Wala po. Okay. Mahino. Mahino. Wala din si Mahino? Ma'am, nag-chat siya sa chatbox. Sino? Si Mahino po. Anong sabi? Bitmap daw. Okay, bitmap. Next. Bantilan. Si Bantilan. Nandito? Wala. Yes, ma'am. Wait lang. Oh, bilis, di ba? Ano po? Ano? CMYK. Okay. So, sa color modes, meron tayong RGB, CMYK, bitmap or the grayscale, and the love color modes. Ba? So, when we say RGB, this color mode combines the different intensity of colors, which is red, green, and blue, in order to display the colors of the image. While the CMYK is the cyan, magenta, yellow. Ano yung black? Ano ibig sabihin ng K for the black? Yes, Liam. Yung K po dun sa black, ibig sabihin po, key. Ano?
Ano yung nire-represent? Key po. Ano yung Key. K? Okay. Key po. So, when we say, okay, so tama yon. Yung K is for key. Na nire-represent niya is the color black. Okay. So, we have the red plus green plus blue is equal to white, while the CMYK or the cyan, magenta, yellow is equal to black. So, isa-isahin natin kasi pagdating sa RGB, meron siyang tinatawag na additive color mode, while the CMYK is for the subtractive color mode. So, ano bang meron kay RGB into CMYK? Okay. So, pag sinabi kasing additive, ano yung, may idea ba kayo kung pag sinabi natin additive color? Pag sinabi natin ano, Aspilya. Ay, wala. Wala ba? Okay. So, wait lang. Sige, Lucero. Yung sa additive po, ayun po yung pag-a-add po ng light doon sa color po para maging applicable po yung color niya sa cellphones po, sa laptop, ganun. Okay. Sa subtractive naman. Ano lang po, kabaligtaran lang po nung sa additive. Yung sa subtractive naman po, mainly ginagamit po siya sa mga printing, ganun po. Okay. So, kung mapapansin nyo, etong part na to, eto yung white. Then, pagdating sa subtractive is nagiging black. Tama yung sinabi mo kanina na ang example nito for the additive is yung mga cellphone natin, computer screen, and also yung mga projector na nagko-consist ng light, 'di ba? Ng maraming ang tawag dito, yung maliwanag ba? So, hanggang sa once na naging ano na siya, for example, yung pag pinagsama-sama natin yung kulay, for example, for the additive, yung red at green is nagiging yellow, tama? Yung green and blue is nagiging cyan. Pagdating naman sa blue and red, nagiging magenta. Tapos pag pinagsama na natin yung tatlong kulay na RGB is equal into white color. While the subtractive naman, kapag ang pinagsama natin kulay is yung cyan magenta, ayun na yung magiging color, cyan magenta, color blue. Pag magenta and yellow, ayun naman is color red. Pag yellow and cyan, ayun naman yung green. So, pag pinagsama natin yung cyan, magenta, and yellow, it consists of the black color. Okay? So, ang example nito is yung mga paint, yung mga colored pencils, and also yung sa printer. So, habang nagdadagdag ka ng mga pigments, syempre, mas maraming lights yung nagko-consist para mas dumilim yung result ng kulay. So, for the additive is the light, RGB, ito yung mas maraming kulay or mas maliwanag. Sa subtractive is the pigment or yung ink is equal to the CMY or yung pag maraming pigment, mas madilim. Okay? So, for example, di ba, kung mapapansin nyo, for the view, ano nga yung kulay for the viewing ng ng image? Ilang resolution lang yung meron dapat for viewing the image? How many resolution? Hmm. 72 ppi. Okay, 72 ppi or the 72 resolution. Pero pagdating naman ng ang dito, for printing, di ba? Nagpapalit tayo ng 300 ppi resolution. And also, pag for viewing din, kailangan ang color mode na nakalagay mo is RGB. Pero pag printing na,
automatic yan na kailangan nating palitan into the CMYK color. Okay. Question. May question pa ba? May question ba? Hmm? May question pa po ba tayo? Question ba kayo regarding sa RGB and the CMYK and also the additive and subtractive colors? Wala naman? A3, wala naman. So, proceed na tayo sa next. So, yung next one is grayscale and the bitmap color mode. So, when we say the grayscale and the bitmap color modes, both produce the black and white images. Pero, pagdating kay grayscale, automatic yan na we have the different types of gray. Di ba kung mapapansin nyo, pag nag-open kayo ng color palette ng gray, ang daming kulay ng shades ng gray. Meron siyang darker gray, may lighter, may mga light, may mas light pa sa gray. Pero yung bitmap, ano lang siya, dalawa. So we have the black and white para sa image color niya. The next one is the lab color. So this is the last one. So we have the lab color mode. So lab color is based on the human perception of color. The numeric values in lab describe all the colors that a person with a normal vision sees. Sabi nila. So paano? Sige, may question ako. What if yung isang tao is colorblind? Sa tingin niyo, anong mangyayari? Applicable ba siya sa mga colorblind person, yung lab color mode? A3? A3. Sino yan? Yes, Liam. For me po, hindi po siya applicable po sa taong colorblind. Kasi sinabi po dito na yung sa lab color po, yung nakikita lang daw po yung yung normal vision ng isang tao po. Sige, Lucero. Another insight. For me po, applicable na pa rin naman po siya sa mga colorblind po. Pero hindi na po siya same as sa normal na eyesight ng isang tao. And hindi rin po siya makokorek hindi po makokorek ng color yung blindness po ng isang tao. Okay, meron pa ba? Bukod doon? Meron pa ang gustong sumagot? Anyone? Meron pa ba? Wala na. Okay. So, di ba, pagka sa sinabi natin colorblind, iba yung perception ng colorblind person sa normal vision. So, for example, sa normal vision, yung color na naka-flash doon is, for example, red. Pero pagdating sa kanya, pagdating sa mga color, ang tawag dito? Doon sa eyesight ni sino nga? Wala tuloy ako. Doon sa sa colorblind person, ang kulay niya is color brown. Pero, pwede rin gamitin pa rin yung lab color mode ni
using yung nakalagay diyan is using the numeric values. So, 'di ba kung mapapansin nyo, pagdating sa color palette, may mga numbers yon, 'di ba? May hashtag, text, and number combination for that colors. So, in case na ganun yung mangyayari, mag-stick na lang doon sa numeric color modes para at least makasabay pa rin siya doon sa mga iba na normal vision. Okay? So, kung hindi nyo makuha yung pinakang kulay nung isang image, pwede nyo siyang makita into numeric values. Diba? So, for example, binigyan ko kayo ng kulay or yung classmate nyo, yung katabi nyo is nagandahan kayo doon sa combination ng colors na meron siya. So, yung palette color niya is same as doon sa sinearch niya. So, ang gagawin nyo lang is you need to find the color palette doon sa mismong layer nun, makikita yung numeric values na combination ng hashtag, text, and numbers. Question. Questions. Do you have any questions? Okay, so for the summary of the color, okay, so for the RGB, ito yung mainly for the screens or light. For the CMY case is for the printing or ink. For the lab colors, focuses on how we describe and perceive colors plus yung lightness ng kulay. Okay? For the grayscale, ito yung different shades of gray, and the bitmap, ito lang yung nagko-consist ng black and white for the for only image. Okay? Ayun lang. Ayun lang yung tatandaan nyo. So, meron lang tayong 4. May question pa ba kayo? Wala na. Okay, so bukas, imimik ko ulit kayo for your activity naman. Okay, i-explain ko yung activity na gagawin nyo using this lesson. So, hindi ko na muna i-explain, pero nasa PowerPoint nyo na lang. Explain ko na lang bukas kung paano nyo gagawin yun. May question pa po ba? Baka may question kayo. Yung iba nandito. Meron pa ba? Meron pa po ba? Wala. Okay. Sige, tingnan na muna natin. Attendance tayo. Kung nandito pa yung iba. Ay, 23 na lang kayo. O, dami naman. So, si Garais. Garais, nandito ka?